Hi guys, Ty here, and today meron kaming get together for our church. Lahat ng mga guitar players, guitarers kasi ang tawag nila guitarers. Pero lahat ng mga guitarist in-invite namin para magkakilala as one, para makapag-fellowship din kami. And meron kaming mga hinandang mga events, meron Devo, meron mga talks, yung ibang mga mga batikan na mga gitarista, magsi-share sila ng knowledge nila. And ang nag-arrange nito at talagang nag-ayos nito ay ang aking brother na si Mayo. So bro, how important is it na magkaroon ng get together sa isang church ang mga kunyari ang guitar players or keyboardists or drummers, lahat ganun na magkita-kita sila? Hindi, kasi napaka-important kasi para magkaroon ng communication since we belong in isang church. So maganda na magkakaroon ng get together para ma-eliminate din yung parang kahiyaan and magkaroon ng parang gaanan sa loob din since nagkikita-kita tayo within the vicinity, di ba? So ayun, tingin ko maganda siya at para makapag-share din ng mga insights, and then kasi same lang din yung venue ang tinutugtugan natin na in a way na makapagbigay tayo ng tips with other guitarists and other guitar players. And of course, para yun, magkaroon ng more connection and more friendship, and the more the merrier, and syempre mas connected din tayo kay Lord kasi may fellowship, may devotion. So yung priority naman talaga niya is to gather yung mga guitarists para kay Lord. Heavenly Father, thank you, Lord, for this day, this holiday, this day of rest, Father. And I pray, Lord, lift up to you this time of worship and of fellowship, Father. I pray, Lord, for good conversations, Lord, with one another, na matuto kami from each other. And ultimately, Lord, gusto lang namin mag-glorify ka today, even as we have fun together. Thank you, Lord, for the servants you have brought here. Father, bless our time and the rest of this day. We pray. Amen. You will be defined for what you carry, di ba? Or what you carry will define you. Could be the other way around, no? Yung musical instrument kasi, nag-exist yan before and will exist after mankind. Wala pa tayo, meron ng musical instrument. Wala tayo, instrument tayo, no? Daming masyadong tulog, parang polyphonic, diba? Daming masyadong umaangat to, angat sila sabay-sabay, ganyan, pero as one. So, He expects us to sound as one. Diba? Parang yung united by His love. Kasi naman talaga, diba? We are all here because of God's love for us, diba? Tapos, usapan natin yung story. Bakit po may 1046, may 946, may 942, may 946, may 1152? Bakit? At yan. String, saka playability ang pinag-usapan. Mas mataas ang string, mataas ang tone. Mas makapal ang tone. Pero playability, bumababa. Kasi tigas eh. Kisses at saka chocolate. Parang sa chocolate. Pwede na rin, di ba? Nasa chocolate naman. Sarap na rin. Meron ka na rin nalasahan konting tsokolate. Pero iba talaga yung
i-share ko sana is how to use delays. And kung meron tayong chance na na magawa ito sa main, how to use stereo and wet, dry, wet setup sa church natin. Kung nothing is impossible, yung nangyayari dun sa delay is yun yung ginagawa nyo sa nothing is impossible. Pero pag nilagyan natin ng delay, so yung dati 8 yun. Ngayon, ang ginagawa ko, meron dual delays yung tawag. Yung dati 8 plus the quarter note delay. Pag pinagkaroon mo siya, mas maganda yung tunog niya. Parang yung mga gitarista, hindi nakakakilala. Although isang church, siya, much more pa yung mga nasa satellite. Minsan, sa shop ko may pupunta, bibili ng gitara, and bibili ng mga effects. Nagugulat na lang ako na taga-CCF din pala sila. Hindi ko sila nakita, pero minsan, taga Makati, taga Commonwealth, taga Katipunan, taga North EDSA. So, itong event na to, ang laking bagay sa mga hindi lang physical, hindi lang by knowledge, kundi yung spiritual na nararamdaman namin na we are one. Kaya nga sa CCF na isa tayo, then bawat isa merong experience, merong mga knowledge na may contribute kahit gaano kaliit. Ako as part of satellite, parang privilege sa akin makakilala ng mga taga-main, tapos mag-share ng ideas, lalo yung kanina si Kemon. Ang dami nga sinare kanya, sobrang dami kong tunan. Siguro more of feeling the thanks of everyone talaga. Kumbaga, nakikita namin na encourage kami pagka tulad kanina yung mga talks, nakakapulit kami ng mga bagong mga techniques, mga styles, and it's a privilege to meet mga kasama natin sa iba-ibang satellite, especially sa main. Yun, nakakakuha kami ng mga bagong mga bago sa band, especially mga techniques and mga gamit, ano ba latest, and ano ba yung mga ginagawa rin ng center na pwede namin may share sa kasama namin sa satellite. Kaya talaga I'm more on sa fellowship kasi syempre I'm curious ako dun sa ano yung differences between me sa satellite. May may share din ako, why not? Mostly it's a learning experience, right? Napakahalaga kasi nung magkaroon ng ganito dahil unang-una wala nga time na magkita-kita, tsaka dahil magkakaiba ng teams, madalang na magkasama-sama na sa isang Sunday. So maganda na yung ganitong may gathering, at least nakikilala natin yung mga nasa ibang teams, tapos ano pa doon, magkakaroon ng sharing nga ng mga knowledge. So hindi naman alam ng isang gitarista lahat, no? So maganda, katulad ko, medyo hindi talaga ako pang familiar sa mga effects no? So maganda nakapag-share tayo ng mga patungkol sa delay, sa mga pagkakasunod-sunod dapat nung tawag doon ng effects, so effects chain. Tapos ayan, share si Kuya Mon, sila Kuya Tolitz. So maganda yung nangyari. The importance of
having fellowship. It's really to serve as encouragement for our brothers, to see how we're all working towards serving Jesus and seeing each other in a different light aside from just during worship. Getting to know these other people, also getting to know their lives, their stories. It makes you feel part of the community, like you're a bigger part of the community in mga decisions. Napaka-importante ng mga ganitong gathering, lalo na tumutugtog tayo sa praise and worship. Family, magkakakilala lahat. So, kailangan natin makakilala lahat and malaman din natin sino-sino yung magiging members ng family na yun at magiging united tayo. Importante yung mga ganito kasi una-una nagkakakilala. Kaya kami, ngayon lang kami kakilala din. Sa kanil ni Sir Robin. And then, kumbaga, maganda yung mga topics eh. Ako, personally, parang inisip ko yung acoustic. Parang siya yung pinaka-lowest sa mga guitarers na nandito. Kasi mga lead guitars, mga style, pero sa sinabi niya kanina, kailangan mo mag-ambag. Kailangan mo, may parte ka dun sa. So dito, nakikita mo yung part 1, pala kasama ako. We're basing this sa ginagawa ng mga disciples ni Jesus noong araw sa Acts, di ba? The fellowship sila to strengthen one another. Tapos to edify the body of Christ. Kasi we're all isang unit. He created us as one unit. Kaya kahit simpleng fellowship lang, malaking bagay yun eh. Kasi nag-edify rin ng body ni Christ. Saka pag nakita ng ibang tao, nakita na, ano ba to? Bakit masyado silang pusigido sa ganyan? Sa ano yan? Kasi it's not, we're doing this para God will love us, no? Parang He gave so much already to all of us na parang kami naman, we'll try, although hindi natin matatapatan yung binigay niya in our small effort, ito yung gagawin natin eh. As fellowshipping, serving the Lord through our music. Kung yun ang kaya mo, kung karpintero ka, bigay mo yung the best mo as a karpintero. Pag music ka, musikero ka, or anything. Basta as long as it glorifies God, that is worship.